What's up mga brothers Honda Wheels? Today's episode, nandito tayo ngayon sa Honda Guanzon Olongapo para tignan itong Honda Click 160. So alamin nga natin kung ano ba yung mga nabago rito sa motorsiklo na ito at ano ba yung mga bagong features at specs ng kanyang makina. Kaya wag na natin patagalin mga brothers, panata na kagad natin at ikutan. Get ready. Drop the... Okay mga brothers, as usual sa ating walk around review, ang inuuna talaga natin dito yung kanyang body structure o yung body design ng motorsiklo. Ayan, so unahin natin pag-usapan yan. Alam niyo mga brothers, sa apat na nilabas ng Honda dito sa 160 scooter nila, ito yung pinakabukod tangi o naiiba mga brothers. Alam niyo bakit? Binago kasi nila yung body design. Kung ikukumpara natin siya sa Click 125 o Click 150 na nakasanayan natin, ito yun, di ba? Although parehas naman silang sporty at futuristic o aggressive pagdating sa harap, mas makikita nyo dito na mas sumingkit yung kanyang muka. Nagbibigay sa kanya ng pagiging agresibo at saka yung characteristic ng pagiging isang Click 160 talaga lumalabas sa kanya, nagdi-distinguish sa kanya. Ayan mga brothers, actually dalawang dalawang stock, isang matte black at saka itong matte red. So mabilis ang dito sa Honda Olongapo, mabilis ang dispose, nabili na kaagad. Ito sold na rin ito. Sana wag munang dumating yung may-ari para makapag-review tayo. Okay, balik tayo diyan. Ayan, mapapansin niyo naman na ibang-iba siya, And also yung design ng kanyang ilaw nandito pa rin. Pero ngayon mas stylish na dahil parang tumagos siya dito sa ilalim itong kanyang daytime running lights. Ayan mga brothers, pagdating sa ibabaw, almost same naman, na bago lang konti yung hulma dito ng kanyang fairings, and the same time dito kasi gloss itong Click 125 dito na red. Ito naman dito matte finish na lahat, tapos may gloss na naman dito. Yan, ibang-iba siya ngayon. Tsaka kukumpara ko mas bulky siya tignan. Kukumpara natin sa Click 125 tsaka 150, mas bulky ito tignan lalo na pag gumaharap. Ayan. Punta tayo dito sa gilid ng motor mga brothers. Ayan, dito ibang-iba na naman, Makikita nyo, same din naman na parang meron siyang ditong palikpik, pero parang mas malaki to mas robust itong gumilid. Yan, all the way dito sa running board niya. So maganda rin yung kurbada rito ng fairings. Tapos ito, gustong-gusto ko to, nagbibigay premium looks itong kanyang emblem dito naka-emboss. Ayan, Click 160. Yan, tsaka mas para sa akin mas gusto ko to, very minimalized, kumpara doon sa dating Click na may mga parang sport. Hindi ko kasi trip yung mga ganyan Para sa akin mas gusto ko yung ganito para nagbibigay premium look, Nice. Ikot pa tayo dito, Iba na rin yung style ng grab bar niya kumpara doon sa 125 at 150. Medyo matulis to. And then ito naman medyo parang flat na rito. Yan. Okay, dito sa kabilang side naman okay din. Ito yung style ng Honda, isa sa mga trademark nila to. Ayan, okay rin itong ganitong approach, parang hindi nila inaalis, Pagdating dito, ayan, dito mas malapad na siya tignan ko kukumpara natin dito sa Click 125, Although malapad din tong Click 125, mas madihamak na malapad to. At the same time, may closed compartment na siya rito. Ayan, and also meron din siya ditong open type compartment. So maganda to lalo na pagka magcha-charge ka na rito ng iyong telepono, dahil meron na siyang USB outlet. Ayan. So ngayon mga brothers, check naman natin yung motorsiklo sa mga key features niya. So mga brothers, nakaupo tayo ngayon dito sa Click 160. Keyless na siya mga brothers. So long press lang natin to para ma-i-on natin yung motorsiklo. So ayan na mga brothers, na-power na natin, So long press nyo lang itong kanyang keyless system, itong pinaka kanyang remote, and then pag nag-green na, tsaka nyo ito-turn pa left. Ayan, mahina sa keyless system, halatang walang keyless system na motorsiklo, So mga brothers, napakaganda rin ng kanyang gauge panel. Almost same pa rin naman, tinitignan ko yung lumang Click 125 dito na meron siyang select. Ayan, and then meron siyang set, Meron dito proud ownership ng Honda. Ayan, dito yung ating gauge panel, o dito yung fuel panel pala, sorry.
Ito yung kilometers per hour, yung takbo mo. Okay? Ayan. Tapos ito yung kilometers, yung trip meter mo. Yung kung ilan na yung tinakbo. Good thing may orasan. Okay? Tapos nandito yung left. Tapos ito yung right. Ayan. At good thing na magkabukod. Yung high beam niya nandito rin. May check engine, engine temperature, at saka yung stop start idling niya. Battery check meron din siya. Okay? So ito yon. O ayan, pag naka-on siya, no? So off na lang natin. Okay? Tapos ito yung push button niya para sa kanyang starting. Okay? Left and right. Ito sa baba. Yung busina niya, check natin. Alright, malakas isa pa. Malakas. Ito yung high beam, ito yung low beam. Ayan, sinabi ko na. And then meron siyang handbrake dito na lock, no? O park brake kung tawagin, mga brothers. Ayan, maglalaki yan dito pag inano natin. So ibig sabihin, mas magandang safety to, lalo na pagka pinapark natin yung mga motor natin sa mga patayo o pahigang daanan. 'Di ba? Hindi tutumbay motorsiklo natin. Nagustuhan ko rin dito yung side mirror, mga brothers. Ayan, oh. Kita nyo ba ako? Ayan, standard naman, no? Pero kung maselang ka, pwede mong palitan ng mas maganda, sporty. Nasa iyan, okay? Oh, so patayin na natin. Mamaya buksan natin ulit para i-check naman yung mga ilaw. Mga brothers, riding position nitong motor na to, well, para sa akin, I'm only 5'4" for the reference. Upright siya, no? Although may kababaan konti yung kanyang handlebar, no, kukumpara ko sa ibang mga scooter, pero okay lang naman and relax naman. And yung seating comfort naman, yung seat comfort naman sa akin, para sa akin malambot, mga brothers, no. At may kalaparan din siya, so kahit malapad ka na tao, malapad ang build mo, komportable ka pa rin dito sigurado. Tsaka mahaba yung iyong room dito sa upuan. And napapansin ko, mga brothers, makapit siya, nakamaong ako dito. So para sa akin, kung mag-preno ako rito ng mga biglaan, pwede akong, alam nyo na, ayan. So makikita nyo rito yung legroom. Ayan, no? Okay naman. Nataturn naman siya, may space pa rito. Tsaka hindi ka naman talaga magtaturn ng ganyan, no? So kung may mga matatangkad, so meron pa rito, no? Mga 5'7", 5'8", 5'9", 5'10 pataas, meron pa kayo. Tsaka pwede pa kayong umusog dito. And also, ang aking size ng paa, mga brothers, is 7. So makikita nyo naman yung space. Ayan, may space naman dito. And also, makakapaglagay ka pa rin dito dahil meron siyang utility hook dito. Dito ba sa likod? Wala na. Dito lang, nag-iisa lang. Okay? Tapos yung compartment niya dito, isang close para sa ating cellphone on charging. And then isa dito nga malalim. Pero tama lang naman. Yan, isang kamay ang kasya, no? Easy access pa rin naman. And nandito na rin yung buttons ng seat. Ayan, kung o-open mo. And also yung kanyang ignition, no? Pagka i-remote mo na siya, nandito po yan sa pinakababa. Okay, pakita ko muna sa inyo kung paano mag-side stand. Ayan, ganyan po mag-side stand yan, mga brothers. Medyo tinwist ko lang yung handlebar para humiga siya konti. Pero sa akin, tamang-tama lang yung side stand niya, hindi alanganin. Makikita nyo naman, nakapasok na rito yung kanyang side stand, no? So hindi ito tutumba, mga brothers. Tapos, meron pa siyang park block. Ito nga yun, no? Ayan, so ngayon sakyan natin, mga brothers, para makita natin yung kanyang seat height. Ayan. Madali siya sakyan, madali siyang itayo, at magaan kasi siya. Ayan. So makikita niyo, mga brothers, only 5'4", pero nakating kayad na ako dito. Pero hindi naman talaga tiptoe, no? So nakatupi pa yung aking paa. Ayan. I think mas mataas ang ano nito, seat height nito kukumpara natin sa Airblade 160, mga brothers. Ayan. Okay? Tapos yung kanyang turn radius ng manibela, nagustuhan ko kasi malaki. Ayan. So kahit nakatingkad ako dito, mga brothers, dahil magaang lang naman din yung scooter, madali ko siyang maitulak kahit hindi na ako bumaba ng motor. Madali ko rin naman siyang iatras. Ayan. So napakaganda. Okay? And then upon checking yung kanyang suspension dito sa front, ang ganda maglaro, no? Hindi ko pa to pinatatakbo, pero masasabi ko na suabe mag-play yung kanyang front suspension. Tapos yung likod, okay din naman, nagba-bounce din siya. Ayan, ito naman yung hinahanap ko sa isang scooter o sa isang motor. Kahit hindi mo pa sakyan, mapapansin mo na kagad nagba-bounce na siya. So, lalo na siguro pagka tumatakbo ka, talagang mas komportable o mas swabe ito kahit malubak pa yung daanan. Alright, mga brothers, ngayon i-check natin yung lighting system ng motor. By the way, mga brothers, wala na itong switch ng ng headlight, no? So on na natin yung turn signal lights. Dito muna tayo sa bukana, okay? So mga brothers, unahin natin yung kanyang daytime running lights. Ito, ganda, parang kilay, mga brothers, ganda. Tapos yung turn signal lights niya,
Eto, LED na rin, oh. Lakas, oh. May araw pa yan, pero kitang-kita talaga. Tapos dito naman sa headlight niya, mga brothers, ito yung low beam dito. So pagka high beam na natin, ayan, iilaw na, bali lahat, total of 4. So sigurado malakas ang bato nito sa kalye, mga brothers. Ngayon kung mahina naman siya, I guess pwede nyo palagyan dito ng mini driving lights sa ilalim, lalo na kung tumitira kayo ng mga long ride o kaya mga probinsyang lugar ang dinadaanan nyo, kasi mostly wala mga ilaw dyan. Okay, hindi natin ito na-check. As usual, pagka fender o pairings ng Honda, quality pa rin. Sa paint job pa lang, masasabi ko na talagang solid quality, oh. Tapos sa pairings quality, tumutupi lang, ayan, oh. Dumidikit pa nga dito sa gulong niya, no. Punta tayo dito sa likod, mga brothers. Ayan, makikita naman natin yung kanyang puwetan dito. Ayan, binago na rin itsura. Para siyang pa-letter M. Nakukumpara natin doon sa Click 125 dati, no. So kahit nakalabas yung turn signal lights niya, okay lang naman dahil LED na. And ito medyo ingat lang tayo rito kasi hindi ito flexible, so madaling madali, lalo na pagka nasabitan mo. Kung magpa-park ka, minsan dyan yan madadali, no. So fender niya rito okay din, gusto ko rin yung hulma, and then meron na rin siyang integrated na ilaw rito para sa ating plaka. Alright, di ba? Tapos ano pa ba, what else pa pagdating sa ilaw? Wala na naman, no. Wala na. Tungo naman tayo, mga brothers, sa kanyang suspension, gulong at saka braking system. Okay, unahin muna natin yung unahan, mga brothers. Okay, so by the way, mga brothers, may combination po ito ng combi brake. Ayan, may features po ito ng CBS o kung tawagin natin combi brake system. Ayan, so ibig sabihin, mga brothers, once na pinreno mo yung kaliwang lever o yung likod ng gulong, meron ditong nasasama na I think around 30%. Correct nyo ako dyan kung mali ako, mga brothers. Okay, so naka single piston caliper dito. Ayan, branded ito ng Tokiko, no? Japan brand po yan, no? So hindi ako nagkakamali, no? And also this rotor niya, tama lang naman yung laki, hindi naman kalakihan, no? Nagustuhan ko yung paint job ng mags. Ayan, and also ilang ilang spoke ito. 1 2 3 4 5, I guess, na spoke. Ang ganda kasi ng design, parang kala mo sapot ng gagamba, no? Tsaka yung kulay, no, para siyang matte brown o dark brown, ganon, no. So tubeless na rin ito, mga brothers. And also sabi sa akin dito ng mga sales at saka ng mekaniko, mas maganda na raw yung kapit ng gulong ngayon ng bagong Click 160 kung kumpara natin doon sa Click 125, kasi may issue ata yun, medyo madulas ang gulong kahit IRC, no. Made in Indonesia na siya, mga brothers, federal, no. Ito kilala tong federal pagdating sa mga sasakyan, no. So naglalabas din pala sila ng gulong sa motor. Ayan, tubeless na ito, mga brothers. May size na 100 by 80 at 14 inches na wheel mags. Okay, front suspension, mga brothers, telescopic port ito. Yan nga yung sabi ko kanina, ang ganda ng kanyang bounce. So sa likod, mga brothers, what we have here is a single shock, okay, no? So non-adjustable po ito, no? And then ang rear brakes niya is gumagamit pa ng mechanical drum brake. Pero okay lang naman din yan, no? As long na disc brake yung harapan, okay? So sa likod, mga brothers, tubeless pa rin ang gulong nito. And also may size na 120 by 70. I think mas malaki kukumpara natin sa Click 125, no? Tsaka 150. Ayan, tapos mas malapad din yung mags dito. Ayan, branded din sa Honda, okay? Ayan, federal din yung gulong dito. Kapain natin yung compound ng gulong. Okay naman, may pagka-soft compound naman siya, no? Pero hindi ganon, hindi katulad sa wheels ng Michelin tsaka Pirelli. Pero I think pwede na ito kasi maganda naman yung treads, pang street talaga, at saka malapad, no? Basta itama mo lang siguro lagi yung PSI, mga brothers. Lalo ngayon pagka tag-ulan, medyo magbababa ka para may konting kapit. So hindi ko rin to na-discuss, yung tapakan ng pillion dito. Ayan, ito yung gusto ko, naglalak, may click siya, no? Maiksi lang naman, di naman din kahabaan, no? Pero at least aluminum, tsaka meron siyang ipin dito para hindi madulas yung paa natin. Okay, pag umangkas tayo rito sa motor, okay? Okay, mga brothers, bago magkalimutan yung upuan niya, no? Gustong-gusto ko yung texture and also yung quality. No, hindi naman tinipid ng Honda. Pag kinukurot mo, bumabalik lang. Kasi meron mga false strip, pag kinurot mo, nagmamark na, no? Ayan, so maganda yung texture niya. Single color ito, mga brothers, and may tahi dito sa likod.
and dito sa harap, no, para mas matibay. Okay, malapad yung upuan mga brothers, and may slope yung bahagi ng rider, and then may angat konti rito sa bahagi naman ng pillion, which is good kasi kailangan hindi sila pantay. Mababa si rider, mataas si pillion para hindi nagkakauntugan ng helmet normally pag nagdepreno, no. Pag binuksan natin mga brothers, makikita na natin dito yung 18 liters na kanyang underseat compartment. Malaki, parang I think kasya isang full face helmet o open face. Tignan nga natin. So may dala ako rito nga helmet mga brothers na medium size. Ayan. Ayan, no, kasya, oh. Masasarapan natin. Ayan, di ba? So kasya ang isang open face mga brothers. Ayun, tsaka nakahulma talaga. Ito naman yung good thing dito, hindi basta-basta rin napapasukin ng tubig. At kung hindi kasya, ang maganda naman mga brothers, meron ka ritong hook ng helmet mo. Make sure na may lock lang yung helmet, no? Wag lang guntingin para hindi matira. Tsaka magustuhan ko rin na meron ditong lagayan ng tools para ma-organize at hindi kalat-kalat yung mga gamit, no? Ito yung kanyang fuel cap, o ito yung tangke ng mismong motorsiklo. 5.5 liters yan, no mga brothers. Goods na rin, no, para sa isang 160 na scooter. And also malayo-layo na rin ang matatakbo mo dyan kasi around 40 kilometers plus ito per liter itong unit na ito. And of course, syempre, depende pa rin yan sa iyong patakbo kung walwal ka ba o chill glide ka lang. Okay mga brothers, for the last time, usapang makina. Okay mga brothers, ito kasi yung isa sa mga main changes ng motor bukod dun sa kanyang forma. Ito, dahil ngayon is 160cc na siya. I think to be exact is 154 ata. So plug na lang natin, no? And also meron siyang maximum power na 15.2. Yan, pagdating sa kanyang horsepower at 13.8 naman sa Newton meter, no? Good thing mga brothers, meron na rin siyang ESP Plus. So ano ba yun mga brothers? Yan yung enhanced smart power ng technology ng Honda, no? So mabibigyan kanya ng power ratio sa makina at the same time mas matipid na fuel consumption naman, no? So kahit 160 na siya and also 4 valves na siya, sigurado meron pa rin tayong aasahang katipiran na hindi nako-compromise ang kanyang power. And also meron na rin siyang ECG starting, no, for the quiet and smooth pag tuwing nag-i-start tayo ng ating makina, no. So ang kinagandahan pa sa ganitong makina ng Honda, liquid cooled na siya mga brother. Ayan. So ito, kahit mag long ride ka, mag endurance ka, matraffic ka, kahit mainit yung panahon, hindi ka mag-aalala mag-overheat, no. Make sure lang mga brothers na laging level o lagi mong babantayan ang coolant ng iyong motorsiklo, no. Ang ganda dito ng muffler mga brothers, ayun, no? Talagang binalutan na yung buong tambucho para safety ang ating back ride at saka ang ating rider, no. At yung plastic quality rin na yan, no, napiplex siya. So kung sakaling hindi ito basta-basta mababasag o magsha-shatter, no. Tornilyo, ordinary lang naman, hindi naman siya Allen bolts, pero okay naman, may pintura, hindi basta-basta kakalawangin. Nagustuhan ko rin yung tip ng tambucho rito mga brothers, light silver ang kulay, no. So nag-highlight siya pag malayo, parang nakasunod dito sa kanyang unit swing na kulay. Ayan. May tire hugger pa rito para hindi basta-basta maputikan yung underneath ng scooter, no. So ayan. So mga brothers, nagustuhan nyo ba ang ating walk around dito sa Click 160 ng Honda? Actually mga brothers, tuwing darating dito, magkakastock ang Honda Guanzo Olongapo ng 2 units. Sold out agad, hindi tumatagal ng 1 linggo. So ibig sabihin, ganun talaga ang karisma nitong Honda Click, lalo na itong 160 ngayon. Sa bagay, pambansang scooter natin to, no? Sa 125 pa lang, talagang laging number 1 na selling taon-taon ang Honda Click 125. Sigurado baka ito ring Honda Click 160. Okay mga brothers, mga brothers, i-comment nyo na kung ano ang inyong masasabi sa motor na ito at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay mga brothers, at syempre wag nyo kakalimutan na i-share ang ating episode dito sa Facebook at i-follow nyo na rin ang ating page. Kung dito kayo nanonood sa YouTube naman, syempre mag-subscribe na kayo at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated. So ako po si Art, maraming salamat and cheers! Bye! Have a great time! Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket, motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na!